Inagaw ang 10 taon ng pawis at sakripisyo. Habang nagpapakasasa sa marangyang kama, ang asawang taksil at ang sakim na kabit itinapon si Carmela sa labas na parang basurahan. Wala kang kwenta, iwan mo ang formula at lumayas ka. Ang malupit na bulyaw ng lalaki. Ngunit hindi niya alam, bitbit ng babaeng itinaboy niya ang mismong kaluluwa ng kanilang yaman. Makakabangon pa kaya ang isang pusong labis na niyurakan? Kahit paliguan kita ng ginto amoy, mahirap pa rin ang mga kamay mo. Tandaan mo, kinuha ka lang ng anak ko dahil naawa kami sa pamilya mong patay gutom. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na walang awang ibinaon sa dibdib ni Carmela. Ngunit sa halip na sumagot, ibinaba lamang niya ang kanyang paningin. Sa loob ng mainit at maaliwalas na laboratorio, na amoy pinakuluang mga halamang gamot, na natili siyang nakatayo habang maingat na sinasala ang mainit na katas ng bulaklak ng borage. Tumulo ang masaganang pawis mula sa kanyang noo, pababa sa kanyang leeg. Ngunit hindi niya alintana ang pagod. Ang bawat patak ng ginintuang langis na naiipon sa lalagyang babasagin ay katumbas ng kanyang dugo. At pawis ang mismong nagpayaman sa pamilyang walang humpay na umaalipusta sa kanya. Bumaba ang tingin ni Doña Lucia sa sahig. Gamit ang dulo ng kanyang mamahaling sapatos, walang pakundangan niyang tinapakan ang isang nahulog na papel kung saan nakasulat ang mga sukat ng formula ni Carmela. Tiningnan ng matanda ang manugang mula ulo hanggang paa nang may matinding pandidiri bago ito tuluyang lumabas ng silid. Iniwan ang isang nakakasakal na presensya ng pagmamataas. Dahan-dahang yumuko si Carmela upang pulutin ang nagusot na papel. Pinunasan niya ang alikabok mula rito gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri. 10 taon. Sa buong taon na siyang nagtitiis sa ganitong pagtrato bilang kabayaran sa utang na loob ng kanyang pamilya nang bayaran ni Mateo ang naospital niyang ina noon. Para sa kanya ang bawat pang-insulto ay bahagi na lamang ng sakripisyong dapat niyang bayaran upang mapanatiling buo ang kanyang pamilya. Umilaw ang screen ng kanyang telepono at nagdulot ng banayad na pagyanig sa ibabaw ng mesang bakal. Nang makita ang pangalan ng kanyang asawa, ay tila naglaho ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib. Sinagot niya ito nang may matamis at pagod na ngiti. "Hello, Mateo." "Happy early anniversary, hon." Ang malambing na boses ni Mateo sa kabilang linya. "Huwag ka nang pumasok sa opisina bukas. May malaking surprise ako sa'yo. Magpahinga ka na, alam kong pagod ka na sa paggawa ng bagong batch natin." Isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa puso ni Carmela. "Tinatapos ko lang itong huling distillation para sa malaking export contract natin. Uuwi din ako maya-maya." Nang matapos ang tawag, na patingin si Carmela sa isang maliit at mapulang lapnos sa kanyang hintuturo na nakuha niya mula sa mainit na kaldero kanina. Sa halip na dumaing, dahan-dahan niya itong hiniipan, pilit na inaalo ang sarili habang inaalala ang mga pangako ni Mateo. Ang pag-ibig niya sa asawa, ang natatanging panlunas sa lahat ng hapdi ng kanyang katawan at isipan. Sinimulan niyang linisin ang makalat na mesa. Mula sa pinakailalim ng kanyang lumang bag ay inilabas niya ang 3 kwadernong balot sa kupas na balat. Ito ang kanyang pamana, ang mga lihim na talaarawan ng kanyang lola na naglalaman ng mga kaluluwa ng bawat produktong inilalabas ng kumpanyang Lumina. Hinaplos niya ang mga naninilaw na pahina ng may matinding pagmamahal, ang saktong temperatura, ang pagbabago ng pamamaraan base sa halumigmig ng hangin sa kapaligiran. Lahat ng ito ay wala sa mga modernong computer ng kumpanya, kundi nakatago lamang sa kanyang mga kamay at sa lumang kwadernong ito. Sa isang sulok ng laboratorio ay nagliliwanag ang isang maliit na telebisyon. Napukaw ang atensyon ni Carmela nang marinig niya ang pamilyar na boses ng isang babae. Si Clarissa, ang napakagandang modelo at mukha ng kanilang brand, ay kasalukuyang sumasagot sa mga katanungan ng isang reporter sa isang marangyang pagtitipon. "I am just so blessed right now." Masayang wika ni Clarissa
habang iwinawas-iwas ang kanyang kamay sa harap ng kamera. Ang lalaking nagmamahal sa akin ay binigyan ako ng isang pangakong panghabambuhay. Kumislap ang isang malaking sing-sing na diamante sa daliri ng modelo. Natigilan si Carmela. Nanlamig ang kanyang mga kamay at tila may isang malamig na kamay na sumakal sa kanyang lalamunan. Ang disenyo ng singsing na yon, ang hugis ng bulaklak na may maliliit na bato sa gilid, ay eksaktong kopya ng drawing na ginawa niya sa kanyang talaarawan noong nakaraang buwan. Isang disenyong ipinakita lamang niya kay Mateo bilang pangarap niyang regalo para sa kanilang anibersaryo. Umiling si Carmela at pilit na iwinaksi ang masamang kutob. Pinilit niyang kumbinsihin ang sarili na nagkataon lamang ang lahat. Isa lamang itong sikat na disenyo, bulong niya sa kanyang sarili. Ipinagpatuloy niya ang pagtatrabaho hanggang sa malalim na ang gabi. Bawat pag-ikot ng kanyang sandok sa mainit na kaldero ay may kasamang panalangin para sa mas magandang kinabukasan ng kanilang pagsasama. Nang sumilip ang unang liwanag ng araw sa bintana, tuluyan nang bumigay ang pisikal na katawan ni Carmela. Nakatulog siya nang nakayuko sa kanyang mesa, yakap-yakap ang mga lumang kwaderno sa kanyang dibdib bilang panangga sa lamig ng umaga. Nagising lamang ang kanyang diwa nang makaramdam siya ng isang malamig at mabigat na presensya sa loob ng silid. Naimulat niya ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang anyo ni Mateo. Nakatayo ito sa kanyang harapan, suot ang isang mamahaling suit, ngunit ang kanyang mga mata ay walang nikatiting na bakas ng pagmamahal na narinig niya sa telepono kagabi. Sa kamay nito ay may hawak siyang isang puting sobre na tila naglalaman ng isang hatol. Bumilis ang pintig ng puso ni Carmela habang inaaninag ang matigas na mukha ng lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay. Kung ito ang sorpresa ng kanyang asawa para sa kanilang 10 taon, bakit tila ang hangin sa paligid nila ay naging kasing lamig ng yelo na nagbabadya ng isang walang hanggang kawalan? Narito ang iyong sorpresa, Carmela. Basahin mo ang bawat letra para malaman mo kung saan ka lulugar. Ang tinig ni Mateo ay parang isang piraso ng yelo na dumampi sa mainit na balat, walang bakas ng kahit anong init o pagmamahal. Dahan-dahang kinuha ni Carmela ang puting sobre. Nang buksan niya ito, ang mga salitang annulment of marriage at termination letter ay tila lumabas mula sa papel at sumakal sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang paningin ay lumabo at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng husto dahilan upang ang papel ay lumikha ng isang mahinang tunog ng pagkagusot sa gitna ng nakabibinging katahimikan. "I'm sorry but this is for the best of the company," dagdag ni Mateo habang inaayos ang kanyang mamahaling kurbata sa harap ng salamin. Tila ba ang pagtatapos ng kanilang 10 taong pagsasama ay kasing simple lamang ng pagpapalit ng damit. Lumapit siya kay Carmela at idinikit ang kanyang mukha sa asawa, ngunit wala na ang pamilyar na amoy ng pag-ibig, kundi ang amoy ng panibagong pabango na hindi kay Carmela. "You're too traditional, Carmela. Lumipas na ang panahon mo. Lumina needs a new face, a new energy, at hindi ikaw iyon." Hindi pa man nakakasagot si Carmela, bumukas ang pinto ng laboratorio at pumasok ang isang babaeng naglalakad ng may labis na kumpiyansa. Si Clarissa. Nakasuot siya ng isang pulang damit na hapit sa katawan at sa kanyang daliri ay kumikinang ang singsing na nakita ni Carmela sa telebisyon kagabi. Masuyong humawak si Clarissa sa braso ni Mateo, isang kilos na nagpakita ng ganap na pagmamay-ari. "Hi, Carmela. Don't be too sad. It's just business week ni Clarissa nang may mapang-uyam ng ngiti. At huwag kang mag-alala, ako na ang bahala kay Mateo. Mas alam ko kung paano siya pasasayahin sa opisina man o sa loob ng kwarto." Ang sakit na nararamdaman ni Carmela ay lumampas na sa kanyang kakayahang umiyak. Tila may isang malaking bahagi ng kanyang kaluluwa ang namatay sa sandaling iyon. Tiningnan niya si Mateo, ang lalaking pinaglingkuran niya, ang lalaking ipinagluto niya ng mainit na sabaw, gabi-gabi, at ang lalaking binuo niya ang pangarap
gamit ang sarili niyang mga kamay. Ngunit ang kaharap niya ngayon ay isang estranghero. "You have 25 minutes," seryosong saad ni Mateo habang tinitingnan ang kanyang mamahaling relo. 25 minutes para kunin ang lahat ng personal belongings mo at lumaya sa pamamahay na ito. And remember, anything that belongs to Lumina, the formulas, the research, the equipment mananatili dito. Huwag kang magtatangkang magnakaw dahil hindi ako magdadalawang isip na ipakulong ka. Tumalikod ang dalawa at lumabas ng silid. Iniwan si Carmela na nakatayo sa gitna ng kanyang sariling kaharian na ngayon ay naging isang malamig na bilangguan. Sa loob ng ilang sandali, nanatili siyang tulala. Ngunit sa kailaliman ng kanyang pagkadurog, isang maliit na kislap ng katatagan ang biglang sumiklab. Hindi siya pwedeng sumuko ng ganito na lamang. Nagmamadali siyang kumuha ng isang lumang kahon ng karton mula sa sulok. Gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay, inilagay niya ang kanyang ilang piraso ng damit at ang mga gamit sa banyo. Ngunit nang masiguro niyang walang nakatingin, mabilis niyang kinuha ang 3 lumang kwaderno ng kanyang lola mula sa lihim na drawer sa ilalim ng mesa. Itinago niya ang mga ito sa pinakailalim ng karton, binalot ng kanyang lumang sweater upang hindi mapansin. Ang mga pahinang iyon ang naglalaman ng tunay na mahika ng Lumina, ang mga detalye ng microtitration at ang mga thermal variables na siya lamang ang nakakaalam. Iniwan niya sa computer ang mga pangkalahatang formula, mga formulang gagana lamang kung may tamang pag-ibig at tiyaga, mga bagay na wala ang mga taong nagtaksil sa kanya. Pagbaba niya sa sala, naghihintay na roon si Doña Lucia nakatayo ng matuwid at may hawak na pamaypay. Binuksan ng matanda ang karton ni Carmela. Gamit ang dulo ng kanyang payong, hinalungkat ang laman nito nang may halong pandidiri. "Siguraduhin mong wala kang kinuha na hindi sa'yo, Carmela. Ang mga basahang ito lang ang nararapat sa'yo. Mula sa putik ka nang galing at sa putik ka rin babalik," wika ng matanda bago padaskol na isinara ang karton. Walang imik na binuhat ni Carmela ang mabigat na kahon. Bawat hakbang niya patungo sa malaking pinto ng mansion ay parang paghila sa isang mabigat na kadena. Nang makarating siya sa gate, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya si Mateo at Clarissa sa balkonahe nagtatawanan habang may hawak na baso ng alak. Eksaktong paghakbang niya palabas ng bakuran ang langit na kanina, pamadilim ay tuluyan ng bumuhos. Ang malalaking patak ng ulan ay humampas sa kanyang balat, malamig at masakit, tila nakikiramay sa kanyang pighati. Nabasa ang kanyang suot na manipis na blusa at ang karton na kanyang dala ay nagsimulang lumambot dahil sa tubig. Tumayo si Carmela sa gilid ng kalsada, mag-isa sa gitna ng dilim at bagsak ng ulan. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan at wala na ang pamilyang itinuring niyang mundo. Niyakap niya ang basang karton sa kanyang dibdib. Dinarama ang matitigas na kwaderno sa loob nito. Sa gitna ng lamig na nanunuot sa kanyang mga buto, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ito, na nga ba ang katapusan o simula pa lamang ng isang mas malupit na pakikipagsapalaran? Bye. Ang bawat patak ng ulan na bumabagsak sa bubong ng hintayan ng bus ay tila mga palasong tumatagos sa manipis na blusa ni Carmela. Nakaupo siya sa isang malamig na sementadong upuan, yakap ang lumalambot na karton na naglalaman ng kanyang buong buhay. Ang tubig ay dahan-dahang nanunuot sa gilid ng kahon at sa bawat segundo ay mas lalong hinihigpitan ni Carmela ang kanyang yakap. Pilit na ginagamit ang sariling init ng katawan upang huwag mabasa ang mga kwaderno sa loob nito. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa ginaw at ang bawat hininga niya ay lumilikha ng manipis na hamog sa madilim na hangin ng gabi. Habang ang paligid ni Carmela ay puno ng dumi at lamig, sa loob ng mansyong kabikabit pa ang kanyang alaala. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mamahaling alak at halakhak ng tagumpay. Sa silid na dati ay kaba ng katahimikan ni Carmela, ngayon
ay nagniningning ang mga gintong ilaw. Itinaas ni Mateo ang kanyang baso ng champagne habang nakatingin sa malawak na hardin na nilalamon ng dilim. Cheers, babe! To the new Lumina and to our freedom. Nakangiting wika ni Mateo kay Clarissa. Ang boses niya ay puno ng kayabangan, tila ba nakalimutan na niya ang babaeng 10 taong nagpuyat para sa bawat sentimong tinatamasa niya ngayon. Finally, hon, sagot ni Clarissa habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. Wala na ang boring at mabahong amoy ng mga herbs sa bahay na ito. We can finally make this place a real home. Imagine the global expansion next month. Wala nang rants. Wala nang complaints mula sa isang expert kuno. Sa kabilang bahagi ng bahay, hindi tumitigil si Doña Lucia sa paglilinis. Gamit ang isang malaking plastik na itim, kinuha niya ang isang lumang suklay na gawa sa kahoy at isang kupas na litrato ni Carmela kasama ang kanyang ina. Basura, bulong ng matanda, bago walang pakundangan na ipinukol ang mga ito sa loob ng plastik. Para sa kanya ang pag-alis ni Carmela ay parang pagtatapon ng isang lumang kasangkapan na wala ng pakinabang. Ang bawat alaala ng debosyon ng kanyang dating manugang ay tinuring niyang mantsa na dapat burahin sa lalong madaling panahon. Bumalik ang diwa ni Carmela sa malupit na realidad nang madama niya ang huling barya sa loob ng kanyang bulsa. Kinuha niya ang kanyang telepono na may basag na ang screen. Nilapatan niya ng dahan-dahang haplos ang mga numero nag-aalinlangan kung mayroon pa nga bang taong handang tumulong sa kanya sa gitna ng ganitong kabiguan. Sa huli, bago pa man mamatay ang baterya ng kanyang cellphone, pinindot niya ang nag-iisang pangalan na nanatili sa kanyang contacts sa loob ng maraming taon, ngunit hindi niya kailanman nagawang tawagan. Hello, ang mahinang boses ni Carmela, halos malunod ng ingay ng hangin at ulan. Gabriel, pasensya ka na. Wala na akong ibang matakbuhan. Hindi nagtagal isang pares ng malalakas na ilaw mula sa isang sasakyan ang dahan-dahang lumapit sa kalsada. Ang liwanag nito ay tumama sa basang mukha ni Carmela, dahilan upang mapikit siya ng bahagya. Ang sasakyan ay huminto sa tapat ng hintayan at isang pintuan ang bumukas. Isang matangkad na anino ang lumabas, bitbit ang isang malaking itim na payong na tila isang kalasag laban sa bagsik ng kalikasan. Bawat hakbang ng lalaki sa basang semento ay nagpabigat sa kaba sa dibdib ni Carmela. Nang makarating ang lalaki sa kanyang harapan, ang payong ay dahan-dahang naitaas, sapat na upang hindi na mabasa ang karton na yakap ni Carmela. Ang malamig na hangin ay tila pansamantalang tumigil na palitan ng isang pamilyar at nakakalunas na presensya. Tiningnan ni Gabriel ang luhaang mga mata ni Carmela. Walang panghuhusga sa kanyang tingin, tanging isang malalim at tahimik na pag-unawa. Inabot niya ang isang kamay upang tulungan ang babaeng tila isang ibong na baliwan ng pakpak sa gitna ng bagyo. Ngunit bago pa man makatayo si Carmela, isang katanungan ang pilit na kumakawala sa kanyang isipan, isang takot na baka ang tulong na ito ay isa na namang utang na loob na magiging tanikala sa kanyang pagkatao. Bakit Gabriel? Ang tila paos na tanong ni Carmela habang nakatingin sa lalaking matagal na niyang iniwasan. Bakit ka nandito? Pagkatapos ng lahat ng panahong tinanggihan kita. Nandito ako dahil kailangan mo ako. Huwag mo nang isipin ang utang na loob o ang nakaraan. Isipin mo ang sarili mo, Carmela. Ang tinig ni Gabriel ay nanatiling kalmado, tila isang mahinahong agos ng tubig na pilit na pinatitigil ang naglalagablab na apoy sa dibdib ni Carmela. Hindi na hinintay ng lalaki ang sagot ng babae. Dahan-dahan niyang kinuha ang basang karton mula sa mga bisig nito at iginaya si Carmela patungo sa loob ng sasakyan. Sa loob ang amoy ng luma, ngunit malinis na katad, at ang init mula sa heater ay dahan-dahang nagpababa sa panginginig ng mga balikat ni Carmela. Habang binabagtas nila ang madilim na daan patungo sa labas ng lungsod, nanatiling tahimik ang loob ng sasakyan,
Isang katahimikang hindi nakakasakal, kundi nagbibigay ng pagkakataong huminga. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at bato, na papalibutan ng malalagong puno ng mangga at kalamansi. Ito ang kanlungan na inihanda ni Gabriel. Pagpasok sa loob, iniwan ni Gabriel ang isang malinis na tuwalya at isang maluwag na kamiseta sa ibabaw ng kama. Maligo ka muna para hindi ka magkasakit. I'll prepare some food. Wika ni Gabriel bago ito tuluyang lumabas ng silid upang bigyan siya ng pribadong oras. Sa loob ng banyo sa ilalim ng agos ng maligamgam na tubig, doon lamang tuluyang bumigay si Carmela. Ang bawat patak ng tubig na dumadaloy sa kanyang mukha ay sumasabay sa mainit na luha na kanina pa niya pilit na kinikimkim. Ang kanyang mga hikbi ay tila mga alon na humahampas sa pampang puno ng pait at matinding pagkadurog. Niyakap niya ang kanyang sarili habang ang kanyang mga tuhod ay dahan-dahang nanghihina hanggang sa mapaupo siya sa sahig ng banyo. Doon sa gitna ng hamog at init ng tubig, ibinuhos niya ang 10 taon ng pagtitiis, ang bawat sampal ng salita ni Doña Lucia at ang bawat pananaksak sa likod na ginawa ni Mateo. Ang kanyang pag-iyak ay walang tunog ng pagsigaw, kundi isang malalim at paos na daing ng isang pusong sobra nang napagod sa pagmamahal sa maling tao. Nang lumabas si Carmela, mula sa banyo amoy ng mainit na sabaw ng tinola ang bumati sa kanya. Sa ibabaw ng maliit na mesang gawa sa nara na kalapag, ang isang mangkok ng kanin at sabaw na may kasamang malunggay. Wala roon si Gabriel ngunit may iniwan itong isang maikling sulat sa tabi ng mangkok. Kumain ka ng marami. Ang katawan mo ay kailangan ng lakas para sa bukas. Nasa labas lang ako kung may kailangan ka. Naupo si Carmela at dahan-dahang tinikman ang sabaw. Ang init nito ay nanunuot sa kanyang lalamunan, pababa sa kanyang sikmura, tila ba dahan-dahang binubuo ang kanyang mga pira-pirasong pagkatao. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nadama niya ang isang pagkalinga na hindi humihingi ng kapalit. Pagkatapos kumain, dinala ng kanyang mga paa ang kanyang sarili patungo sa basang karton na nasa sulok ng silid. Maingat niyang inilabas ang mga kwaderno ng kanyang lola. Kahit medyo nabasa ang mga gilid nito, ang mga sulat sa loob ay nanatiling malinaw. Sa pagbukas niya ng isang pahina, nabasa niya ang isang maikling tula na isinulat ng kanyang lola. Ang bawat pagkalagas ng dahon ay hindi katapusan, kundi paghahanda para sa mas masiglang pagsibol. Tila may kuryenteng gumapang sa kanyang kalamnan. Tumingin si Carmela sa salamin na nakasabit sa dingding. Nakita niya ang isang babaeng may malalim na itim sa ilalim ng mga mata, may mga labing maputla at may buhok na dati ay mahaba at maingat na inaalagaan dahil iyon ang gusto ni Mateo. Kinuha niya ang isang matalim na gunting na nakita niya sa ibabaw ng aparador. Bawat kumpas ng gunting sa kanyang buhok ay tila pagputol sa mga tanikala ng nakaraan. Ang mahahabang hibla ng buhok na bumabagsak sa sahig ay sumisimbolo sa bawat kompromiso at bawat pag-aabuso na hinayaan niyang mangyari sa kanyang sarili. Nang matapos siya, isang maikli at modernong gupit na ang bumagay sa kanyang mukha. Mas lumabas ang talim ng kanyang mga mata at ang kurba ng kanyang panga. Hindi na siya ang Carmela na sunod-sunuran. Siya na ang Carmela na handang lumaban. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, nagising si Carmela sa liwanag ng isang maliit na telebisyon sa sala na naiwan ng bukas ni Gabriel. Sa screen, lumitaw ang mukha ni Mateo, suot ang kanyang pinakamagarang suit kasama si Clarissa na nakasuot ng isang makinang na gown. Today marks a historic moment for Lumina. Ang masayang deklara ng reporter. Matapos ang ilang buwang paghahanda, formal nang nilagdaan ni Mr. Mateo ang isang multi-billion peso contract para sa pag-export ng kanilang flagship product sa buong Asia. Ayon sa kumpanya, ang pormulang ito ang magiging revolusyon sa mundo ng kagandahan. Nakita ni Carmela kung paano ngumiti si Mateo sa harap ng mga kamera, ang parehong
Ngiti na dati ay nagpapakilig sa kanya ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng matinding pagkasuklam. Alam ni Carmela ang katotohanan, ang pormulang ipinagmamalaki ni Mateo ay isang ticking time bomb na walang saktong balanse ng temperatura at microtitration na tanging siya lamang ang nakakaalam. Habang pinapanood ang tagumpay ng taong sumira sa kanya, isang malamig na determinasyon ang bumalot sa puso ni Carmela. Sa tabi niya napansinan niya ang isang maliit na botelya ng mahahalagang langis na naiwan niya sa kanyang bag, ang unang sangkap na gagamitin niya para sa kanyang muling pagkabuhay. Ngunit habang tinititigan ang masayang mukha ni Mateo sa TV, isang tanong ang hindi mawala sa kanyang isipan. Sapat na nga ba ang talino at ang mga lihim na talaarawan upang pabagsakin ang isang higanting kumpanya? O baka sa huli ay ang sarili niyang nakaraan ang muling hihila sa kanya pababa sa putik. Mataso, sa loob ng naglalakihang pader ng pabrika ng lumina, ang hangin ay puno ng amoy ng bagong pintura at metal, malayo sa halimuyak ng mga sariwang bulaklak na dati ay nananahan sa silid ni Carmela. Nakatayo si Mateo sa isang mataas na balkonahe, tinatanaw ang mahabang linya ng mga makabagong makina na walang humpay sa paggalaw. Ang bawat pag-ikot ng mga bakal na braso at ang pagdaloy ng mapuputing likido sa mga tubo ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng isang hari na namamahala sa isang hindi matitinag na kaharian. Sa kanyang isipan, ang teknolohiya ay higit na makapangyarihan kaysa sa kahit anong lumang pamamaraan na itinuro ng nakaraan. Sir Mateo, may maliit po tayong obserbasyon sa unang batch ng produksyon. Ang mahinang boses ng bagong head chemist na si Dr. Santos ang bumasag sa katahimikan ng pagmumuni-muni ni Mateo. Inabot ng doktor ang isang maliit na lalagyan kung saan ang likido sa loob ay tila may bahagyang kalabuan, hindi katulad ng kristal na linaw ng mga dating gawa ni Carmela. Medyo malabo po ang texture at tila hindi ganap na naghahalo ang mga langis. Baka kailangan nating i-adjust ang bilis ng pagmix. Huminga ng malalim si Mateo at iwinasiwas ang kanyang kamay nang may pagkairita. Look, Dr. Santos, computerized na ang lahat ng yan. Sinunod niyo naman ang formula sa system, di ba? Then there's no problem. Baka naninibago lang ang paningin mo dahil bago ang mga ilaw dito, huwag mong baguhin ang kahit ano. May deadline tayo para sa export contract at hindi ako papayag na maantala iyon dahil lang sa pag-aalinlangan mo. Follow the code and that's it. Habang ang kapalaluan ay nagahari sa loob ng pabrika, sa maliit na kusina ng bahay ni Gabriel, isang kakaibang sining ang kasalukuyang nagaganap. Nakatayo si Carmela, sa harap ng isang simpleng kalan ang kanyang mga mata, ay nakatitig ng maigi sa isang thermometer na nakalubog sa isang maliit na palayok. Sa kanyang tabi, tahimik na nagmamasid si Gabriel, tila ba ayaw bumasag sa sagradong sandaling iyon. Alam mo ba, Gabriel, ang essence ng bulaklak ng borage ay parang damdamin ng tao, malambing na paliwanag ni Carmela, habang maingat na binabawasan ng apoy. Kapag masyadong mainit ang sikat ng araw sa labas, tumataas ang acidity ng hangin. Sa mga ganitong oras, kailangang ibaba ng 3 degree ang temperatura ng pagpapakulo. Kapag hindi mo yon ginawa, ang langis ay magiging malabo at mawawala ang bisa nito sa balat. Iyan ang hindi kayang basahin ng kahit anong computer. Iyan ang nakasulat sa mga puso ng mga pahina ng lola ko. Huminga ng malalim si Gabriel at lumapit ng bahagya sa kanya. Ang init mula sa kalan ay nagbigay ng kulay rosas sa mga pisngi ni Carmela at sa unang pagkakataon, nakita ni Gabriel ang isang liwanag sa mga mata nito na hindi kailanman nakita ni Mateo. Matagal ko nang hinihintay na makita mo ang sarili mong halaga, Carmela. Noong nasunog ang balat ng anak kong si Sofia dahil sa aksidente sa kusina 7 taon na, ang nakalilipas ang ointment na ibinigay mo ang nagligtas sa kanyang kumpiyansa sa sarili. Hindi mo lang siya pinagaling, ibinalik mo ang kanyang buhay. Tumigil si Carmela sa kanyang ginagawa at tumingin kay Gabriel. Nadama niya ang katapatan sa tinig ng lalaki, isang bagay
na matagal na niyang kinalimutan kung paano tanggapin. Kaya naman Carmela, hindi lang ako narito para kupkupin ka. Gusto kong maging katuwang mo. Magpapatayo tayo ng sarili mong laboratorio. Simple lang sa simula ngunit totoo. Tatawagin natin itong tala. Dahil sa gitna ng kadiliman, ikaw ang bituin na gagabay sa mga taong nangangailangan ng tunay na paghilom. Isang matamis at malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Carmela. Hindi niya akalain na sa gitna ng kanyang pagkawasak, may isang taong handang maniwala sa kanya nang higit pa sa paniniwalang ibinigay niya sa kanyang sarili. Ipinagpatuloy niya ang pagpapatak ng unang katas ng langis sa isang maliit na bote. Bawat patak ay tila isang pangako ng panibagong simula. Sa kabilang bahagi ng bayan ang unang truck ng Lumina na naglalaman ng libu-libong produkto ay dahan-dahang lumabas ng gate ng pabrika patungo sa mga malalaking department store. Sa loob ng sasakyang yon ay ang mga bote ng kemikal na tila mga nakatagong lason na naghihintay lamang ng pagkakataong sumabog. At sa maliit na bahay sa kabukiran, inilapat ni Carmela ang unang label sa kanyang unang produkto. Isang pangalan na nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nang gabing iyon habang nakatingin si Carmela sa malawak na langit mula sa kanyang bintana, nadama niya ang isang pamilyar na panginginig sa kanyang mga kamay. Hindi ito panginginig ng takot, kundi ang panginginig ng isang binhing, nagpupumiglas na lumabas mula sa ilalim ng lupa. Ngunit sa likod ng pag-asang iyon, isang munting tinig sa kanyang isipan ang nagbulong. Kapag nalaman ni Mateo ang tungkol sa tala, hahayaan ba niya itong sumikat o gagamitin niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang pundiin ang kislap nito bago pa man ito makapagbigay ng liwanag sa mundo? Sa bawat pagsikat ng araw sa maliit na kabukiran, ang halimuyak ng sariwang pandan at nilagang luya ay tila isang banayad na haplos na gumigising sa diwa ni Carmela. Wala na ang mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib na dati ay palaging naroon sa tuwing magigising siya sa loob ng mansyon ng mga pamilyang walang ginawa, kundi maliitin siya. Sa silong ng bahay ni Gabriel, nakahanap siya ng isang maliit na sulok na ngayon ay nagsisilbi niyang laboratorio, isang espasyong puno ng pag-asa at mga bote ng salamin na naghihintay na mapuno ng mahika ng kalikasan. Maingat na kinuha ni Carmela ang isang bungkos ng pinatuyong bulaklak ng kalendula. Ang bawat talulot ay tila sumasalamin sa ginintuang liwanag ng umaga. Sa kanyang tabi, ang lumang kwaderno ng kanyang lola ay nakabukas sa isang pahinang may mga guhit ng mga ugat at dahon. Ang bawat salita roon ay tila isang gabay na bumubulong sa kanya na huwag sumuko. Dahan-dahan niyang inilubog ang mga bulaklak sa isang maligamgam na langis, tinitiyak na ang temperatura ay hindi lalampas sa init na. Kaya ng kanyang palad, isang teknik na tanging ang pakiramdam lamang ng isang tao ang makakasukat. Ang tunog ng banayad na pagbukas ng pinto ay nagpalingon kay Carmela. Pumasok si Gabriel na may dalang isang tasa ng mainit na kape at isang platitong may kakanin. Napansin ni Gabriel ang bagong gupit na buhok ni Carmela na lalong nagbigay ng liwanag sa mukha nito. May isang sandali ng katahimikan habang pinagmamasdan niya ang babaeng unti-unti nang bumabangon mula sa abo ng kanyang nakaraan. "You should take a break, Carmela. Kanina ka pa dyan sa mga formula mo." Malambing na wika ni Gabriel habang inilalapag ang pagkain sa isang maliit na mesang kahoy. Ang kanyang tinig ay may halong pag-aalaga na matagal nang hindi naramdaman ni Carmela mula sa isang lalaki. "The market can wait. Ang mahalaga ay hindi ka mapagod ng husto." Ngumiti si Carmela, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. "Salamat, Gabriel. Pero kailangan nating masiguro na perpekto ang unang batch ng tala. Ayokong maglabas ng produktong puro pangako lang pero walang tunay na bisa. This is not just business for me. It's my healing process too." Naupo si Gabriel, sa tapat niya ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon
sa bawat galaw ni Carmela. I believe in you. Sophia keeps asking about the fairy godmother who saved her face. She's excited to see your new labels. Sabi niya, gusto raw niyang maging katulad mo paglaki niya matalino at matapang. Nadama ni Carmela ang isang mainit na kurot sa kanyang puso. Ang pagpapahalagang ibinibigay ni Gabriel at ng kanyang anak ay tila isang balsamo na dahan-dahang naghihilom sa mga sugat na iniwan ni Mateo. Salamat sa tiwala, Gabriel. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung hindi mo ako tinulungan nung gabing iyon. Habang nagahari ang kapayapaan sa munting laboratorio ni Carmela sa loob ng isang sikat na department store sa Makati, isang babae ang nakatayo sa harap ng malaking display ng Lumina. Hawak niya ang pinakabagong bote ng anti-aging cream na ipinagmamalaki ni Mateo sa telebisyon. Ang packaging ay napakaganda, kulay ginto at may mukha ni Clarissa, ngunit nang buksan ng babae ang tester, napakunot ang kanyang noo. "Excuse me, miss," tawag ng customer sa sales lady. "Bakit parang iba ang amoy nito? Medyo matapang at parang may halong chemical. At bakit parang hindi pantay ang kulay ng cream?" Agad na lumapit ang sales lady na may pilit na ngiti. "Ma'am, new and improved formula po yan. High-tech na po ang pagkakagawa niyan using the latest machines. Baka po naninibago lang kayo." Nag-aalangan man, ay binili pa rin ng babae ang produkto, dala ng tiwala sa tatak na Lumina. Ngunit pagdating sa bahay matapos ilapat ang cream sa kanyang pisngi, nakaramdam siya ng isang kakaibang init na nauwi sa bahagyang pangangati. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng banyo, nakita niya ang maliliit na mapupulang pantal na nagsisimulang lumitaw sa kanyang balat. Ang produktong dapat ay magpapabata sa kanya ay tila unti-unting sinusunog ang kanyang kumpiyansa. Sa kabilang panig ng lungsod sa loob ng kanyang opisina, tinatapon ni Mateo ang isang stack ng mga report sa kanyang mesa. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit habang nakaharap kay Dr. Santos. "Ano itong naririnig ko na may mga complaints na tayong natatanggap? Mula sa mga VIP clients, ang sabi niyo ay perpekto ang produksyon. Sir, gaya ng sabi ko noon, may inconsistency sa fermentation process dahil sa pabago-bagong humidity." Paliwanag ni Dr. Santos na halatang nanginginig ang boses. Ang mga machines ay hindi makapag-adjust ng mabilis, gaya ng manual adjustment na ginagawa noon ni Ma'am Carmela. "We try to stabilize it with chemicals, pero baka doon nagre-react ang balat ng mga users. I don't care about humidity or manual adjustments." Bulyaw ni Mateo, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid puno ng pagmamataas. Lumina is a billion-peso brand. Hindi tayo pwedeng bumalik sa sinaunang paraan. Ayusin nyo yan. Gamitan nyo ng mas matapang na stabilizers. I want those complaints gone. Habang lunod sa galit si Mateo, si Carmela naman ay masuyong pinagmamasdan ang huling bote ng tala para sa araw na yon. Ang likido sa loob ay kasing linaw ng hamog sa umaga at ang halimuyak nito ay nagpapaalala sa isang tahimik na kagubatan. Inilapat niya ang label na may guhit ng isang maliit na bituin, ang simbolo ng kanyang muling pagsilang. Inabot ni Gabriel ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawakan ang mga daliri ni Carmela na may bahid pa ng mga sariwang dahon. Ang init ng kanyang palad ay nagdulot ng isang kakaibang kilig sa buong katawan ni Carmela, isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. "Handa ka na ba, Carmela? Tomorrow we launch Tala online. Handa ka na bang ipakita sa mundo ang tunay na ganda ng paghilom?" Tumingin si Carmela sa labas ng bintana kung saan ang unang bituin ay nagsisimula ng kumutitap sa kalangitan. Handa na siya. Ngunit sa likod ng kanyang determinasyon, may isang takot na nananatili. Isang takot na kapag nalaman ni Mateo ang kanyang tagumpay, hindi lang ang kanyang kumpanya ang susubukan nitong sirain, kundi pati na rin ang bagong nahanap niyang kaligayahan sa piling ng lalaking nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala. Ang liwanag na nagmumula sa screen ng lumang laptop ay sapat na upang makita ang maliliit na butil ng pawis sa noo ni Carmela.
Magkahawak ang kanyang dalawang kamay na nakapatong sa kanyang mga hita, mariing pinipigil ang pag-alon ng kanyang paghinga. Pinindot niya ang huling buton sa computer upang formal na ilabas ang tala sa mundo. Walang malaking handaan, walang mga sikat na personalidad na nakangiti sa harap ng mga kamera, tanging isang simpleng pahina lamang sa internet na naglalaman ng mga larawan ng kanyang mga produktong gawa sa dalisay na pagmamahal at katotohanan. Isang mainit na saro ng tsaa ang dahan-dahang inilapag sa tabi ng kanyang laptop. Umakyat ang manipis na usok mula rito, nagdala ng nakakapasong amoy ng mansanilya na nagpakalma sa nag-uunahang pintig ng puso ni Carmela. Nang mag-angat siya ng tingin, bumungad sa kanya ang maaliwalas na mukha ni Gabriel. Hindi na kailangan ng lalaki na magbitiw ng maraming salita. Ang kanyang tahimik na presensya at ang banayad na pagtango ay tila isang matibay na haligi na sinasandalan ni Carmela sa mga oras ng kanyang pag-aalinlangan. Kahit isang tao lang ang bumili ngayong gabi, Carmela, isa itong tagumpay dahil ang produktong yan ay pag-aari mo, walang bahid ng panlilinlang. Malumanay na wika ni Gabriel habang inilalapit ang isang silya upang tumabi sa kanya. Ilang sandali pa ang lumipas. Ang katahimikan sa loob ng maliit na silid ay naputol lamang nang biglang magbago ang kulay sa gilid ng screen. Isang abiso ang umusbong, nagpapahiwatig na may isang taong nagtiwala at bumili ng kanilang unang garapon ng pamahid. Sinundan ito ng isa pa at isa pa. Namilog ang mga mata ni Carmela. Ang kanyang mga labi ay dahan-dahang nahati upang bumuo ng isang ngiti na matagal nang ninakaw sa kanya. Hindi niya napigilan ang luhang kumawala mula sa kanyang mga mata, hindi luha ng pighati, kundi luha ng isang taong muling nakita ang sariling halaga. Tiningnan siya ni Gabriel at sa isang pagkilos na puno ng paggalang at pag-iingat, itinaas ng lalaki ang kanyang kamay upang marahang pahirin ang luha sa pisngi ni Carmela gamit ang kanyang hinlalaki. Ang dampi ng balat nito ay nag-iwan ng isang ligtas at nakakapapasong init sa puso ng babae. Wala itong bahid ng pag-angkin, kundi isang wagas na pagkilala sa kanyang hirap. Habang unti-unting namumukadkad ang pag-asa sa kabukiran, isang nakasusulasok na tensyon naman ang bumabalot sa marangyang mansyon ng mga nagtaksil sa kanya. Naglalakad ng pabalik-balik si Doña Lucia sa gitna ng malawak na sala. Ang pamaypay sa kanyang kamay ay walang tigil sa paggalaw, habang ang kanyang muka ay nababakas ng labis na pagkabagabag. Ang mga alahas na nakasabit sa kanyang leeg ay tila bumibigat sa bawat minutong lumilipas. Mateo, ano ba itong mga usap-usapan sa club? Ang boses ng matanda ay may kasamang panginginig ng matinding hiya. Ang mga amiga ko nagtatanong kung pinalitan mo raw ba ang formula ng Lumina. Namumula raw at humahapdi ang mga mukha nila. Naging katatawanan ako sa tea party kanina dahil ang ipinagmamalaki kong bagong produkto ay nagmukhang mumurahing sabong panlaba. Bumagsak ang makapal na folder sa ibabaw ng babasaging mesa ni Mateo, dahilan upang umuga ang mga baso ng alak sa paligid nito. Hinagod ng lalaki ang kanyang buhok nang may matinding pagkairita. Mommy, please don't listen to those old gossips. May mga naninira lang sa brand natin dahil masyado na tayong malaki. Normal lang ang initial reaction sa balat dahil mas potent ang active ingredients natin ngayon. Mula sa itaas ng hagdanan, dahan-dahang bumaba si Clarissa, suot ang isang sutlang pantulog, may hawak na baso ng alak. Lumapit siya kay Doña Lucia at hinawakan ang braso ng matanda na tila isang mapagmahal na anak. Tita, you're stressing yourself over nothing. Baka naman hindi lang hiyang sa balat ng mga matatanda ang bagong formula. Let Mateo handle the PR team. Babayaran natin ang mga influencers para tabunan ang mga negative reviews na, yan, it's just a minor glitch. Kahit may pagdududa sa kanyang dibdib, pinili ni Doña Lucia na maniwala sa matatamis na kasinungalingan ng kanyang bagong manugang. Para sa kanya, mas mahalagang mapanatili ang ilusyon ng yaman at tagumpay
kaysa aminin na malaki ang nawala sa kanila nang itaboy nila ang babaeng itinuring nilang basurahan. Kinabukasan naging abala ang buong umaga ni Carmela. Kasama ang munting anak ni Gabriel na si Sofia, masaya silang nagbalot ng mga unang order. Bawat kahon ay nilalagyan ni Carmela ng isang maliit na liham na isinulat niya mismo naglalaman ng pasasalamat at paalala kung paano tamang gamitin ang produkto. Sa bawat kahon na kanyang sinasarado, nararamdaman niyang isinasara rin niya ang mga sugat ng kanyang nakaraan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay pansamantalang nahinto nang buksan ni Gabriel ang telebisyon sa sala upang manood ng balita sa tanghali. Isang ulat ang umagaw sa atensyon ni Carmela dahilan upang mabitawan niya ang hawak na panulat. Ipinapakita sa screen ang isang kilalang actress at dating tapat na costumer ng Lumina nakahiga sa isang kama sa ospital. Ang mukha nito ay natatakpan ng mga bendahe ngunit ang mga bahaging nakalabas ay nagpapakita ng malalaking paltos at matinding pangingitim ng balat. Ayon sa reporter, ang aktres ay isinugod sa emergency room dahil sa matinding kemikal na pagkasunog matapos gumamit ng pinakabagong batch ng isang sikat na brand ng skincare. Nanlamig ang buong katawan ni Carmela habang nakatitig sa telebisyon. Ang anyo ng mga sugat na yon ay eksaktong inilarawan ng kanyang lola sa ikalawang kwaderno, ang sumpa ng halamang liuli, kapag pinilit itong isama sa matatapang na preserbatibo nang hindi dumadaan sa tamang pagpapalamig. Ang kalikasan ay sumisingil na sa kapalaluan ni Mateo. Tumingin si Carmela kay Gabriel na ngayon ay nakatitig din sa kanya. Pareho nilang batid na ang sakunang ito ay hindi matatabunan ng kahit anong dami ng pera o kasinungalingan. Sa gitna ng paparating na unos na babayo sa kaharian ni Mateo, isang mabigat na tanong ang bumalot sa isipan ni Carmela. Susubukan ba ng kanyang dating asawa na isisi ang kapalpakan na ito sa kanya o tuluyan na itong lulubog sa sariling kumunoy ng kasakiman? Ang malawak na opisina ni Mateo na dati ay simbolo ng kanyang walang hanggang kapangyarihan at kayabangan ay nilamon ng isang nakapapasong tensyon. Ang walang tigil na pag-ilaw ng napakaraming linya ng telepono sa ibabaw ng kanyang salaming mesa ay tila mga nagbabagang senyales ng papalapit na paggunaw ng kanyang kaharian. Bawat tawag na sinasagot ng kanyang mga sekretarya ay nagdadala ng mga banta ng pagdedemanda, pagkansela ng mga kontrata, at paniningil ng danyos perhuwisyo mula sa mga sikat na personalidad na naging biktima ng kanilang produkto. Nakatayo si Mateo sa harap ng malaking bintana, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakikita ang ganda ng syudad, kundi ang kumpol ng mga mamamahayag na nag-aabang sa labas ng gusali, naghihintay na makapasok at gilingin siya ng buhay. Ang kanyang mamahaling kurbata ay nakaluwag na sa kanyang leeg at ang kanyang mukha ay nababakas ng matinding pagkatarantang pilit niyang itinatago sa ilalim ng galit. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na bayaran ang mga media outlets na yan? Tell them it's an allergic reaction, an isolated case. Nanggagalaiting sigaw ni Mateo sa kanyang mga abogado at public relations manager. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay litaw na litaw dahil sa matinding puwersa ng kanyang pananalita. Hindi pwedeng bumagsak ang stock natin nang ganito kabilis gawan nyo ng paraan. Sa gitna ng kaguluhan bumukas ang pintuan at pumasok si Doña Lucia na halos hindi na makahinga sa sobrang kaba-akay-akay ng isang kasambahay. Ang dati niyang tuwid at mapagmataas na tindig ay unti-unting nababaluktot ng kahihiyan. Kasunod niya si Clarissa na ang dating maamong mukha ay napalitan ng labis na pagkabagabag dahil ang kanyang pangalan at mukha ay nakadikit sa bawat boteng inirereklamo ng mga tao. Mateo, ano nang mangyayari sa atin? Ang mga kaibigan ko sa alta sosyedad, lahat sila ay tinatalikuran na ako. Pati ang bangko natin nagpadala ng babala tungkol sa mga utang natin para sa expansion. Panginginig na wika ni Doña Lucia habang nakahawak sa kanyang dibdib. Lumingon ang matanda kay Clarissa at tiningnan ito nang may matinding pandidiri
Tila ba nakita niya ang pinagmulan ng lahat ng kanilang sumpa. Ikaw mula nang dumating ka sa pamamahay namin at pinaalis mo ang babaeng iyon, puro kamalasan na ang dinanas ng pamilya ko, isa kang lason. Hindi nagpatalo si Clarissa. Ipinamewang niya ang kanyang mga braso at binalik ang matalim na tingin sa matanda. Excuse me, tita. Ako pa ngayon ang may kasalanan. Wala akong kinalaman sa paggawa ng mga pesting cream na yan. Baka nakakalimutan niyo kayo ang atat na atat. Palayasin si Carmela para makuha niyo ang buong kontrol, kaya wag niyo akong ituro dahil pare-pareho tayong nakinabang. Habang nagpapatayan ang mga sakim sa loob ng palasyong gawa sa kasinungalingan, isang tahimik at payapang dapit hapon naman ang bumabalot sa munting tahanan ni na Carmela. Nakaupo siya sa balkonahe, pinagmamasdan ang ginintuang sinag ng araw na dahan-dahang nagtatago sa likod ng mga bundok. Ang malamig na simoy ng hangin ay nagdala ng amoy ng sariwang lupa, isang paalala na sa kabila ng magulong mundo, may mga puwang pa rin para sa kapayapaan. Naputol ang kanyang malalim na pag-iisip nang maramdaman niya ang pagdampi ng isang malambot at mainit na tela sa kanyang mga balikat. Binalot siya ni Gabriel ng isang manipis na balabal upang protektahan siya sa lamig ng papalapit na gabi. Walang salitang lumabas sa bibig ng lalaki, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang matibay na haligi na nag-aalis ng lahat ng pangamba sa dibdib ni Carmela. Masyadong malalim ang iniisip ng paborito kong formulador. Malambing na wika ni Gabriel habang umuupo sa silyang gawa sa yantok sa tabi niya. Tumataas na ang mga orders natin sa tala. Ang mga taong bumili kahapon ay nagpapadala na ng mensahe ng pasasalamat. Unti-unti nang bumabalik ang tiwala nila Carmela. At iyon ay dahil sa'yo. Ibinaba ni Carmela ang kanyang paningin, pinagmamasdan ang sariling mga kamay na dati ay puro kalyo at sugat, ngunit ngayon ay naging instrumento ng paglikha. Hindi ko maiwasang isipin ang nangyayari sa Lumina Gabriel. Hindi sa naaawa ako sa kanila, kundi dahil alam ko kung gaano kadesperado si Mateo. Kapag naiipit siya, lahat ng tao sa paligid niya ay kaya niyang isakripisyo para lang iligtas ang sarili niya. Dahan-dahang inabot ni Gabriel ang kamay ni Carmela. Hindi niya ito hinigpitan, kundi ipinatong lamang ang kanyang malapad na palad sa ibabaw ng mga daliri ng babae, isang kilos na nagsasabing hindi siya aalis sa tabi nito. Isang banayad na init ang gumapang mula sa mga kamay ni Carmela patungo sa kanyang dibdib, isang uri ng kilig at kapanatagan na nagpatunaw sa natitira niyang mga takot. Kahit anong gawin niya, hindi na niya kayang saktan ang babaeng kaharap ko ngayon. Dahil ang Carmela na kilala ko ay hindi na nagtatago sa dilim. Ngunit ang mga salitang yon ng pag-asa ay mabilis na sinubok ng tadhana. Kinagabihan, habang nag-aayos ng mga gagamitin para bukas, si Carmela umilaw ang screen ng television sa sala kung saan nagpapalabas ng isang espesyal na ulat mula sa mga balita. Naroon si Mateo nakatayo sa isang malaking entablado sa harap ng 12-dosenang mga mikropono at kamera. Ang kanyang muka ay ginawa niyang mukhang pagod at puno ng pagsisisi. Isang pag-arte na perpektong naitago ang kanyang maitim na budhi. Humihingi po kami ng paumanhin sa lahat ng naapektuhan. Ang malungkot na simula ni Mateo ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkukunwari. Ngunit nais ko pong linawin na ang kumpanya ay biktima rin. Nalaman po namin kamakailan na isang dating empleyado, ang aming dating head chemist, na tinanggal namin dahil sa maling pag-uugali, ang sinadyang mag-iwan ng mga depektibong variables sa aming system bago siya umalis. Isa itong sinadyang pananabutahe na ginawa dahil sa kanyang pansariling galit sa pamilya namin. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Carmela. Nanlamig ang buong katawan niya habang pinapanood ang lalaking minsan niyang minahal na walang kagatlabing inihahagis siya sa apoy ng pampublikong panghuhusga. Ibinuhos ni Mateo ang buong bigat ng trahedya sa kanyang mga balikat habang naririnig niya ang mga mapanirang salita na lumalabas sa bibig ng kanyang dating asawa
Unti-unting nakuyom ni Carmela ang kanyang mga kamao. Ang sakit at awa sa sarili ay naglaho na palitan ng isang malamig at matalim na paninindigan. Hanggang saan aabot ang kasamaan ng isang taong uhaw sa kapangyarihan at hanggang kailan mananahimik ang isang pusong matagal nang nasugatan. Ang bawat salitang binitawan ni Mateo sa telebisyon ay tila mga punyal na walang awang humihiwa sa kaluluwa ni Carmela. Nanigas ang kanyang mga kalamnan at ang hangin sa loob ng maliit na sala ay tila biglang naubos. Hindi niya maramdaman ang sariling paghinga habang pinapanood ang lalaking minsan niyang tinawag na asawa na buong tapang na dinudurog ang kanyang natitirang dignidad sa harap ng buong bansa. Wala itong bakas ng pag-aalinlangan, tanging ang malamig na pagkukunwari ng isang taong handang isakripisyo ang kahit na sino upang isalba ang sariling pangalan. Pinatay ni Gabriel ang telebisyon, pinuputol ang nakakalasong presensya ni Mateo sa loob ng kanilang tahanan. Ang biglaang pagkawala ng liwanag mula sa screen ay nag-iwan ng isang mabigat na anino sa paligid. Lumapit si Gabriel kay Carmela, na ngayon ay nanginginig ang buong katawan, ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Dahan-dahang lumuhod ang lalaki. Sa kanyang harapan, hindi alintana ang alikabok sa sahig at maingat na inilapat ang kanyang magkabilang palad sa mga pisngi ng babae. Ang init ng mga kamay ni Gabriel ay nagbigay ng isang matibay na angkla sa naguguluhang isipan ni Carmela. Ang kanyang paghaplos ay walang bahid ng pagmamadali, kundi isang tahimik na pangako ng kaligtasan. "Look at me, Carmela Marin," ngunit malambing na wika ni Gabriel, pinipilit na salubungin ang mga mata ng babaeng labis na nasasaktan. "Huwag mong hayaang lamunin ka ng kasinungalingan niya. Kilala kita. Kilala ng mga taong natulungan ng mga kamay mong yan kung sino ka talaga. Hindi siya ang magdidikta ng katotohanan." 10 taon, Gabriel, garalgal ang boses ni Carmela habang ang mga luhang pilit niyang pinipigilan ay tuluyan ng nagunahan sa pagtulo. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat baba dahil sa tindi ng hinagpis. 10 taon kong tinakpan ang mga pagkukulang niya. Binuhos ko ang dugo at pawis ko para sa kumpanya nila bilang bayad sa utang na loob ng pamilya ko. Inako ko ang lahat ng pang-iinsulto ng ina niya. Tapos ngayon, ako pa ang gagawin niyang dahilan ng pagkasira nila. Ako pa ang kriminal. Napapikit si Carmela at mahigpit na napakapit sa mga braso ni Gabriel, ibinubuhos ang lahat ng panghihina na kanyang nararamdaman. Dahan-dahang tumayo si Gabriel at inilapit ang ulo ni Carmela sa kanyang dibdib, hinahayaan itong umiyak at maglabas ng lahat ng pait. Ipinulupot niya ang kanyang mga bisig sa likuran ng babae, isang yakap na nagpapahiwatig na hindi na ito mag-iisang haharap sa mga unos ng buhay. Dahil ang mga taong sakim ay walang konsensya, Carmela, bulong ni Gabriel habang banayad na hinahaplos ang buhok nito. Pero hindi tayo magtatago. Hindi natin hahayaang sirain niya ang tala, at lalong hindi ko hahayaang sirain niya ang babaeng nasa harap ko ngayon. Sa ibabaw ng kalapit na mesa, sunod-sunod na nagliwanag ang screen ng telepono ni Gabriel. Mga mensahe iyon na pumapasok ng walang patid, nagmumula sa kanilang mga unang kostyumer at mga kakilala na nakapanood ng balita. Nagtatanong ang mga ito, nag-aalinlangan kung ang formulador ba ng tala ay ang parehong babaeng sinisisi sa malaking iskandalo sa telebisyon. Ang anino ng takot ay muling gumapang sa dibdib ni Carmela nang mabasa niya ang ilang mensaheng naglalaman ng panghuhusga. Ang maliit na liwanag ng pag-asa na sinimulan niyang buuin para sa kanyang bagong brand ay nagbabadyang mamatay dahil sa maitim na ulap ng paninira ni Mateo. Kumalas si Carmela sa pagkakayakap, pinunasan ng kanyang mga luha nang may panibagong tigas sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang babaeng nakayuko habang tinatapon sa ulan. Bago pa man siya makapagsalita upang sabihin ang kanyang plano, isang pares ng nakakapasong liwanag mula sa mga sasakyan ang tumama sa mga bintana ng kanilang bahay.
Ang matalim na sinag ng mga ilaw ay nagmumula sa labas ng bakuran, sumusundot sa katahimikan ng gabi. Mula sa siwang ng manipis na kurtina, nakita ni Carmela ang mga anino ng ilang lalaking nakasuot ng pormal na damit na dahan-dahang lumalabas mula sa mga itim na sasakyan. May hawak silang mga makapal na formularyo at papel, tila mga opisyal ng batas na inutusan upang dalhin siya sa isang formal na investigasyon. Nanlamig ang mga daliri ni Carmela habang pinagmamasdan ang papalapit na banta sa kanilang pintuan. Ang kamay ni Gabriel ay mahigpit na nakahawak sa kanyang baywang, handang maging kalasag sa anumang oras. Susuko ba siya sa takot at hahayaang muling ikulong sa rehas ng mga kasinungalingan ni Mateo? O ito na ba ang sandali upang lumabas at gamitin ang katotohanan bilang pinakamatibay niyang sandata? Ang bawat kumpas ng mga hakbang sa labas ng pintuan ay tila mga martilyong pilit na binabasag ang munting kapayapaang nahanap ni Carmela. Tumayo siya nang matuwid pinapantay ang kanyang paghinga at buong tapang na binuksan ng pinto. Bumungad sa kanya ang dalawang lalaking nakasuot ng uniforme ng mga investigador. Ang kanilang mga mukha ay kasing tigas ng semento sa ilalim ng malamig na ilaw ng buwan. Hawak ng isa sa kanila ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga dokumentong may tatak ng lumina. Ma'am Carmela, kami po ay mula sa Consumer Protection Bureau. May natanggap po kaming formal na reklamo mula sa kumpanyang Lumina. Inaakusahan kayo ng pananabutahe at pagnanakaw ng intelektual na pag-aari. Formal na wika ng lalaki habang inaabot ang isang pahina ng kasulatan. Kailangan po namin kayong isama para sa isang formal na pagtatanong. Nanigas ang mga daliri ni Carmela habang tinatanggap ang papel. Nabasa niya roon ang mismong pirma ni Mateo at Doña Lucia, mga letrang sumisimbolo sa 10 taong sakripisyo na tinumbasan ng kasinungalingan. Wala na ang takot sa kanyang dibdib. Napalitan ito ng isang matinding alab ng paninindigan. Hindi siya umiyak, hindi siya nagmakaawa. Akmang hahakbang si Gabriel upang humarang, ngunit marahang inangat ni Carmela ang kanyang palad. Susama ako sa inyo. Kalmadong sagot ni Carmela, ang kanyang boses ay hindi nanginginig kahit na tila guguho na ang mundo sa kanyang paanan. Sapagkat ang taong walang itinatago ay hindi natatakot sa liwanag ng katotohanan. Lumingon siya kay Gabriel. Ang mga mata nila ay nag-usap sa isang lengguwaheng sila lamang ang nakakaunawa. Isang banayad na tango ang ibinigay ni Gabriel kasama ang isang pangako na susundan siya nito kasama ang kanilang mga abogado. Pumasok si Carmela. Sa likod ng sasakyan ng mga investigador, iniiwan ang init ng tahanan upang harapin ang matinding lamig ng hustisya. Habang binabagtas nila ang madilim na kalsada, patungo sa lungsod, sa loob naman ng naglalakihang pader ng mansyon ni Mateo, ang kapaligiran ay tila isang palasyong unti-unting nilalamon ng anay. Sa kabila ng ginawang press conference, patuloy ang pagbaba ng halaga ng kanilang kumpanya. Nakaupo si Doña Lucia sa kanyang mamahaling sofa, walang tigil, sa paghimas ng kanyang nanghihinang tuhod. Bakit ganito? Mateo, sinabi mo na maaayos ang lahat kapag itinuro natin si Carmela. Bakit mas lalong dumarami ang mga nagdedemanda sa atin? Garalgal na reklamo ng matanda, ang kanyang boses ay tila sirang plaka ng kawalang pag-asa. Nakatayo si Mateo sa harap ng bar, nagbubuhos ng alak sa kanyang baso gamit ang nanginginig na mga kamay. It takes time, Mommy. Huwag kayong magpanik. Pinapaimbestigahan na natin siya. Kapag napatunayan nilang ninakaw niya ang orihinal na formula at pinalitan ng mali ang nasa system natin, tayo ang lalabas na biktima. Makakabawi tayo. Biglang bumukas ang pintuan ng sala at pumasok si Clarissa. May dalang isang malaking traveling bag. Ang kanyang suot na sapatos ay mabilis na nag-iwan ng mga marka sa makinis na sahig. Tiningnan siya ni Mateo at Doña Lucia nang may matinding pagtataka. Saan ka pupunta, Clarissa, madaling araw na? Tanong ni Mateo. Ang kanyang noo ay nakakunot dahil sa matinding pagod.
Aalis na muna ako, Mateo. My manager advised me to lay low sa ibang bansa habang mainit pa ang issue. Masyadong nadidamage ang image ko dahil sa kapalpakan ng produkto nyo. Malamig at walang pakialam na sagot ng babae habang patuloy sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Ano ah? Sigaw ni Doña Lucia habang pilit na tumatayo. Iniwan mo kami sa ere pagkatapos naming ibigay sa iyo ang lahat. Ikaw ang dahilan kung bakit pinalayas namin ang nag-iisang taong nag-aalaga sa negosyo namin. Isa kang ahas. Ngumisi lamang si Clarissa at inayos ang kanyang buhok. Tita, let's be real. Itinaboy niyo si Carmela dahil pareho kayong sakim at ayaw niyo siyang bayaran ng tama. Ginamit ko lang kung ano ang ibinigay niyo. This ship is sinking at hindi ako sasama sa paglubog niyo. Lumabas si Clarissa ng walang paglingon. Iniwan si Mateo na tulalang nakatitig sa pintuan. Ang babaeng inakala niyang magiging simbolo ng bagong lakas ng Lumina ay siya palang mag-iiwan sa kanya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Ang katotohanan ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang isipan, tila isang lason na walang lunas ang kanyang kayabangan, ang mismong nagtulak sa kanya sa bangin. Samantala, sa loob ng maliit at malamig na silid investigasyon, nakaupo si Carmela sa harap ng isang mesang bakal. Ang liwanag ng isang maliit na bombilya ay tumatama sa kanyang mukha, pinapalitaw ang kanyang mga mata na nag-aalab ng determinasyon. Inilapag ng investigador ang kopya ng pormulang kinuha mula sa sistem ng Lumina at inihambing ito sa mga unang dilatang produkto ng tala. Ma'am Carmela, pareho ang mga pangunahing sangkap ng inyong produkto sa produkto ng Lumina. Hindi ba't patunay ito na ginamit ninyo ang formula na pag-aari ng kumpanya ni na Mr. Mateo? Seryosong tanong ng investigador. Dahan-dahang kinuha ni Carmela ang mga lumang kwaderno ng kanyang lola mula sa kanyang bag at maingat na inilapag sa ibabaw ng mesa. Binuksan niya ang unang pahina kung saan nakasulat ang pangalan ng kanyang lola at ang petsa na mahigit 30 taon na ang nakalipas. Hindi ko ninakaw ang pormulang kalmado at buong pusong wika ni Carmela. Sapagkat bago pa man naitayo ang Lumina, ang mga pormulang iyan ay pag-aari na ng pamilya ko. Inialay ko yan ng buong puso kay Mateo bilang regalo ng aking pagmamahal. Ngunit nang itaboy nila ako sa ulan at tanggalan ng karapatan, iniwan ko sa kanila ang mga sangkap. Ang hindi ko iniwan ay ang aking isipan, ang saktong oras, ang saktong temperatura at ang pagmamahal na siyang tunay na nagpapabisa sa produktong iyan. Itinuro ni Carmela ang nakasulat sa kanyang kwaderno. Pinapakita ang napakaliit ngunit napakahalagang pagkakaiba ng kanyang proseso na hindi kailanman nagawang basahin ng mga makina ni Mateo. Napatingin ang investigador sa mga pahina, ang kanyang muka ay unti-unting nagbabago mula sa pagiging mapanghusga patungo sa isang malalim na pagkamangha. Natapos ang investigasyon bago pa man sumikat ang araw. Paglabas ni Carmela sa pintuan ng istasyon, sinalubong siya ng mahigpit at mainit na yakap ni Gabriel na magdamag na naghintay sa labas kasama ang isang mahusay na abogado. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay tila naging banayad dahil alam ni Carmela na ang batas at katotohanan ay nasa panig na niya ngayon. Ngunit habang sila ay pabalik na sa tahimik na bayan, hindi nawawala sa isipan ni Carmela ang nakasulat sa mga mata ni Mateo. Kapag nalaman ng asawa niyang wala na itong palusot sa batas at tuluyan na itong nilubayan ng lahat ng kanyang mga kakampi, hindi ba't ang mga taong nawalan na ng pag-asa ang siyang pinakamapanganib sa lahat? Hahayaan ba nitong magpatuloy ang pagningning ng tala? O may isa pang madilim na plano ang naghihintay upang tuluyang ibaon ang lahat sa kalungkutan? Ang mga pasilyo ng gusali ng Lumina na dati ay puno ng yabang at ingay ng mga sapatos na mamahalin ay tila naging isang malawak na libingan ng mga pangarap. Ang mga dekuryenteng ilaw na dati ay nagniningning ay tila nagbabadyang mapundi, nagbibigay ng isang maputlang liwanag
sa mga bakanteng mesa ng mga empleyadong nagbitiw na sa trabaho. Wala na ang halimuyak ng mga bulaklak sa lobby. Ang tanging nanatili ay ang amoy ng luma at maalikabok na mga dokumento ng demanda na nakatambak sa bawat sulok. Sa loob ng kanyang opisina, nakaupo si Mateo sa sahig na kasandal sa kanyang malaking mesang nara na ngayon ay wala ng laman, kundi mga boteng walang laman ng alak. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay lubog at napapalibutan ng itim dahil sa puyat at labis na pag-iisip. Hawak niya ang isang sulat mula sa bangko, isang formal na abiso ng foreclosure para sa lahat ng kanilang ari-arian, kabilang ang mansyon na itinuring nilang palasyo. Mateo, anak, ano nang mangyayari sa atin? Ang boses ni Doña Lucia ay tila isang tuyot na dahon na hinihipan ng hangin. Nakaupo ang matanda sa isang silya sa sulok, ang kanyang mga kamay ay walang tigil sa panginginig habang nakahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mamahaling bestida ay tila naging masyadong malaki para sa kanyang nanghihinang katawan. Wala na tayong pambayad sa kuryente. Ang mga kasambahay umalis na silang lahat dahil hindi natin sila mabayaran. Bakit hindi mo mahabol ang babaeng iyon, si Clarissa? Ninakaw niya ang lahat ng natitira nating pera. Tigil na, Mami. Please, tumigil na kayo. Ang bulyaw ni Mateo, ang kanyang boses ay paos at puno ng kawalang pag-asa. Wala na si Clarissa. Matagal na siyang wala sa Pilipinas. Ginamit niya tayo. Ginamit niya ako. Humigit siya ng isang malalim na hininga at ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang yumanig sa isang tahimik na pag-iyak na puno ng pagsisisi. Dapat ay naniwala ako kay Carmela. Dapat ay hindi ko siya itinaboy. Carmela, si Carmela na naman. Kahit sa gitna ng kanilang pagbagsak, ang pride ni Doña Lucia ay hindi pa rin tuluyang namamatay. Kung hindi dahil sa katigasan ng ulo niya, hindi tayo magkakaganito. Dapat ay ibinigay na lang niya ang formula ng maayos. Lumingon si Mateo sa kanyang ina at sa unang pagkakataon, nakita ng matanda ang isang matinding puot sa mga mata ng kanyang anak. Mami, sapat na. Itinapon natin ang ginto para sa isang makintab na plastik. Ngayon, wala na tayong kahit ano. Pati ang dignidad ko na itapon na kasama ng mga basurang yan. Habang ang dilim ay onta-unting lumalamon sa lumina, ang munting tahanan naman ni Carmela ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng mga bituin. Ang hangin sa labas ng balkonahe ay puno ng amoy ng sariwang lupa at mga namumukadkad na rosas. Nakaupo si Carmela sa isang mahabang silya, pinapanood ang anak ni Gabriel na si Sofia na mahimbing na natutulog sa loob ng silid. Isang mainit na kumot ang dahan-dahang ipinatong ni Gabriel sa mga binti ni Carmela. Naupo ang lalaki sa tabi niya, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa tahimik at payapang mukha ng babae. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang banayad na pagaspas ng mga dahon sa paligid. You're very quiet tonight, Carmela. Malambing na wika ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay tila isang haplos na nagpapagaan sa anumang natitirang bigat sa puso ng babae. May iniisip ka ba tungkol sa mga nangyayari sa lungsod? Narinig ko ang balita tungkol sa foreclosure ng Lumina. Huminga ng malalim si Carmela at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Ang pakiramdam ng katatagan at init ng lalaki ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na hindi niya naramdaman sa loob ng 10 taon kasama si Mateo. Hindi ko akalaing magiging ganito kabilis ang lahat, Gabriel. Noong huling gabi ko sa bahay na yon, akala ko ay katapusan na ng mundo ko. Pero ngayon, nakikita ko na ang bawat patak ng ulan nung gabing iyon ay kailangan para malinis ang buhay ko. Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Carmela. Pinagsasama ang kanilang mga daliri sa isang mahigpit, ngunit banayad na kapit. Ang mahalaga ay nandito ka na ngayon. Ang tala ay hindi lang isang kumpanya. Ito ay simbolo ng iyong muling pagkabuhay. At gusto kong malaman mo
na kahit anong mangyari hinding-hindi nakita, hahayaang tumayo ng mag-isa sa ulan. Nadama ni Carmela ang isang kakaibang kilig na gumapang mula sa kanyang mga kamay patungo sa kanyang buong katawan. Isang uri ng kagalakan na hindi nakadepende sa yaman o kapangyarihan, kundi sa katotohanang may isang taong nagmamahal sa kanya dahil sa kung sino siya at hindi dahil sa kung ano ang kaya niyang ibigay. Tumingin siya kay Gabriel at sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, ang kanilang mga mata ay nag-usap nang walang kailangan pang sabihin. Ngunit ang katahimikang yon ay pansamantalang nagambala nang umilaw ang telepono ni Carmela sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe ang pumasok mula sa isang hindi kilalang numero. Ang bawat letra sa screen ay tila isang malamig na kamay na humahawak sa kanyang puso. Carmela, parang awa mo na. Magkita tayo sa huling pagkakataon, kahit para na lang sa 10 taon nating pagsasama. Nawala na ang lahat sa akin. Huwag mo namang hayaang mamatay ako sa ganitong paraan. Ang mensahe ay mula kay Mateo. Ang desperasyon sa bawat salita ay tila isang lason na pilit na bumabalik sa kanyang payapang buhay. Tiningnan ni Carmela si Gabriel at nakita niya ang bahagyang pagkabahala sa mga mata ng lalaki. Isang mabigat na desisyon ang kailangang gawin ni Carmela. Haharapin ba niya ang nakaraan upang tuluyan itong ibaon o hahayaan ba niyang ang natitirang anino ni Mateo ay muling humarang sa maliwanag na hinaharap na sinisimulan niyang buuin kamo? Ang bawat silid sa loob ng marangyang mansyon ng pamilya ni Mateo na dati ay puno ng buhay at kayabangan ay nilalamon na ngayon ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga mamahaling kurtina ay nakababa, tila mga itim, na tabing na naglalayong itago ang kahihiyang namamayani sa loob. Wala na ang amoy ng mamahaling pabango at mga sariwang bulaklak. Ang tanging nanatili ay ang amoy ng alikabok at ang nakasusulasok na amoy ng alak na nagmula sa mga boteng nagkalat sa sahig. Ang bawat paghakbang sa makinis na tiles ay lumilikha ng isang malungkot na alingawngaw, isang paalala na ang dating palasyo ay isa ng ngayong rurok ng kapighatian. Sa gitna ng sala nakaupo si Doña Lucia, sa kanyang paboritong silya ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng mga nagniningning na diamante ay nanginginig na ngayon habang mahigpit na nakakapit sa isang basang panyo. Ang kanyang mukha ay tila naging isang mapa ng matinding paghihirap. Ang bawat kulubot ay nagpapahayag ng kawalang pag-asa. Sa kanyang harapan, nakatayo si Mateo, ang kanyang mga balikat ay nakalaylay at ang kanyang mukha ay puno ng hindi mailarawang pagod. Ang bawat pahina ng foreclosure notice na hawak niya ay tila isang mabigat na pasanin na nagpapaluhod sa kanyang buong pagkatao. Wala na, Mami. Bukas kailangan na nating lisanin ang bahay na ito. Ang paos na tinig ni Mateo ay tila isang hangin na nagdadala ng masamang balita. Kinuha na ng bangko ang lahat. Pati ang mga sasakyan kinuha na rin kanina. Wala na tayong matatakbuhan. Kasalanan mo ito, Mateo. Ang sigaw ni Doña Lucia ay tila isang matalim na kidlat sa gitna ng katahimikan, bagaman ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding panghihina. Pinabayaan mo ang kumpanya. Hinayaan mong lokohin ka ng babaeng yon. At ngayon, pati ako ay idinamay mo sa kahirapan. Ang matanda ay biglang napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis hanggang sa ang kanyang katawan ay dahan-dahang tumumba sa gilid ng silya. Ang kanyang paningin ay unti-unting nagdidilim habang ang kanyang kamay ay pilit na kumakapit sa hangin. Sa kabilang bahagi ng lungsod, malayo sa kaguluhan at pait ng mga nagtaksil sa kanya, si Carmela ay nakatayo sa labas ng kanyang maliit na laboratorio. Ang hangin ng gabi ay nagdadala ng halimuyak ng mga halamang gamot at ang lamig ng papalapit na ulan. Ang katahimikan sa paligid niya ay hindi nakakasakal, kundi isang uri ng kapayapaan na dahan-dahang naghihilom
sa kanyang mga sugat. Isang mainit na kamay ang dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat, isang haplos na nagpabalik sa kanyang diwa mula sa malalim na pag-iisip. Ang gabi ay para sa pahinga, hindi para sa labis na pag-aalala. Ang malambing na tinig ni Gabriel ay tila isang musika na nagpapakalma sa bawat pintig ng puso ni Carmela. Lumapit ang lalaki at tumayo sa tabi niya. Ang kanilang mga balikat ay nagkadikit ng bahagya, nagbibigay ng isang uri ng katatagan na matagal nang hinahangad ng babae. Naisip mo na ba kung ano ang sasabihin mo sa kanya? Ang mensaheng ipinadala ni Mateo, ito ay isang patibong ng damdamin. Huminga ng malalim si Carmela at tumingin sa malawak na kalangitan kung saan ang mga bituin ay nagsisimulang magtago sa likod ng mga ulap. Alam ko, Gabriel, pero kailangan kong harapin ang anino ng aking nakaraan upang tuluyan akong makalaya. Hindi ako pupunta doon para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Gusto kong makita niya na ang babaeng itinaboy niya sa ulan ay hindi na muling luluhod sa harap ng kanyang kasinungalingan. Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Carmela, pinagsasama ang kanilang mga daliri sa isang banayad na kapit na puno ng tiwala. Ang bawat haplos ng hinlalaki ni Gabriel sa likod ng kamay ni Carmela ay nagdadala ng isang kakaibang kilig, isang init na nanunuot sa kanyang buong katawan at nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya inaakalang taglay niya. Sasama ako sa'yo. Hindi para makialam, kundi para masigurong may masasandalan ka kapag ang bigat ng nakaraan ay naging masyadong matindi. Hinding-hindi ka na mag-iisa, Carmela. Kinabukasan sa isang abandonadong bahagi ng kanilang dating pabrika, naroon si Mateo nakaupo sa isang silyang kahoy sa gitna ng naglalakihang mga makina na hindi na gumagalaw. Ang alikabok ay nakapatong na sa bawat bakal, tila isang kumot ng kamatayan sa negosyong dating nagniningning. Nang bumukas, ang malaking pintuan, ang liwanag mula sa labas, ay nagbigay ng isang matalim na anino kay Carmela habang ito ay dahan-dahang naglalakad patungo sa kanya. Ang bawat hakbang ng babae ay puno ng dignidad, ang kanyang buhok ay maingat na nakaayos at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katotohanan. Nang makalapit si Carmela, tumayo si Mateo nang may nanginginig na mga binti. Ang kanyang anyo ay kasing layo ng langit at lupa sa lalaking dating mapagmataas at malupit. Carmela, dumating ka. Ang boses ni Mateo ay puno ng desperasyon, tila isang taong nalulunod na pilit na kumakapit sa huling piraso ng kahoy. Parang awa mo na. Tulungan mo ako. Ang formula? Kailangan ko ang tamang sukat. Foreclose na ang lahat. Si Mommy ay nasa ospital dahil sa stroke. Ikaw lang ang makakapagligtas sa amin. Tumingin si Carmela kay Mateo nang may malalim na awa, ngunit hindi awa para sa kanyang sitwasyon, kundi awa para sa kanyang pagkatao. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang lason na pilit na humahanap ng puwang sa puso ni Carmela, ngunit ang pusong yon ay napalibutan na ng isang pader ng katotohanan at pag-ibig sa sarili. Inilabas ni Carmela ang isa sa mga lumang kwaderno ng kanyang lola, ngunit hindi niya ito ibinigay kay Mateo. Sa halip hinawakan niya ito ng mahigpit sa kanyang dibdib. Hindi ko ito ibibigay sa iyo, Mateo. Hindi dahil sa galit, kundi dahil ang mahikang nasa loob nito ay hindi para sa mga taong ang puso ay puno ng kasakiman. Ang boses ni Carmela ay malumanay, ngunit kasing talim ng espada. Ang tagumpay na hinahanap mo ay hindi matatagpuan sa isang papel. Matatagpuan ito sa paggalang sa katapatan at sa pag-aalaga. Mga bagay na itinapon mo, kasama ko nung gabing iyon sa ulan. Lumapit si Mateo at pilit na hinawakan ng braso ni Carmela. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon at isang uri ng baliw na pagnanais na makuha ang kwaderno. Akin yan. Akin ang formulang yan. Kung hindi dahil sa pamilya ko, wala kang kumpanya. Ibigay mo sa akin. Sa sandaling iyon, ang tunay na kulay ni Mateo
ay muling lumitaw ang kanyang pagkukunwari ng pagsisisi, ay mabilis na napalitan ng kanyang likas na kasamaan. Ngunit bago pa man niya mahigpitan ang kanyang hawak, isang matibay na bisig ang humarang sa pagitan nila at isang malamig na presensya ang nagtulak kay Mateo paurong. Naroon si Gabriel nakatayo sa tabi ni Carmela na may isang paninindigan na hindi matitinag. Ang katahimikan ni Gabriel ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw, isang babala na ang babaeng nasa tabi niya ay hindi na muling hahayaang masaktan ng kahit na sino. Habang nakatayo si Carmela sa piling ng lalaking tunay na nagpapahalaga sa kanya, isang huling katanungan ang pilit na bumabalot sa hangin. Ano ang huling gagawin ng isang lalaking nawalan na ng lahat ng dignidad at hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Carmela upang tuluyang maputol ang tanikala ng kanyang nakaraan at yakapin ang bagong liwanag ng kanyang kinabukasan. Ang bawat kumpas ng mga hakbang ni Mateo habang ito ay pabalik na natutulak sa sahig ay lumikha ng isang malakas na tunog ng pagkiskis ng sapatos sa maalikabok na simet. Ang kanyang muka ay nababakas ng isang matinding takot at kawalang pag-asa habang nakatingin sa matibay na anyo ni Gabriel na ngayon ay nagsisilbing pader sa pagitan nila ni Carmela. Ang katahimikan sa loob ng abandonadong pabrika ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa huling hininga ng dignidad ni Mateo. Ang mga makinang nakatigil sa paligid ay tila mga piping saksi sa pagbagsak ng isang lalaking inakalang siya ang hari ng mundo. Hindi mo ba narinig, Mateo? Tapos na ang pakikipag-usap sa iyo ni Carmela. Ang boses ni Gabriel ay mababa, ngunit puno ng awtoridad, tila isang babala na hindi dapat baliwalain. Hinigpitan ni Gabriel ang kanyang pagkakahawak sa balikat ni Carmela, isang kilos na nagpapadama ng proteksyon na kailanman ay hindi ibinigay ni Mateo sa kanyang asawa. Pilit na bumangon si Mateo mula sa maalikabok na sahig, ang kanyang mamahaling suit ay puno na ng dumi at mantsa. Carmela, please, huwag mong gawin ito sa akin. Ang kanyang boses ay garalgal. Tila isang sirang plaka na pilit na humihingi ng awa. 10 taon nating binuo ang Lumina. 10 taon tayong nagsama bilang mag-asawa. May utang na loob ka sa pamilya ko dahil iniligtas namin ang nanay mo noon. Ngayon lang ako humihingi ng tulong. Ibigay mo lang ang saktong temperatura sa formula at hinding-hindi na kita kukulitin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Carmela. Humakbang siya ng bahagya pasulong sapat na upang makita ni Mateo ang lalim ng apoy sa kanyang mga mata. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga kopya ng lahat ng kanyang mga resibo at dokumento sa loob ng 10 taon. Utang na loob, Mateo, ay sandinino. Ang boses ni Carmela ay mahinahon, ngunit bawat salita ay tila isang matalim na aspile na itinusok sa dibdib ng lalaki. 10 taon akong nagtrabaho ng 16 na oras sa isang araw ng walang sahod. 10 taon kong tiniis ang bawat sampal ng mga salita ng ina mo. Ang halaga ng ospital ng nanay ko noon ay nabayaran ko na ng higit sa 10 beses sa pamamagitan ng yaman na ibinigay ko sa inyo. Kung tutuusin, Mateo, kayo ang may utang na loob sa akin. Kayo ang nagnakaw ng 10 taon ng kabataan ko. Nanginig ang mga labi ni Mateo at sa huling pagkakataon, sinubukan niyang dumaing sa pamamagitan ng paggamit sa kalagayan ni Doña Lucia. Paano si Mami May? Stroke siya, Carmela. Wala kaming pambayad sa ospital. Foreclosed na ang bahay. Wala na kaming matutuluyan bukas. Ganyan ka na ba, kawalang puso? Huminga ng malalim si Carmela at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Gabriel na nakahawak sa kanyang balikat. Ang init at suporta ng lalaki ang nagbigay sa kanya ng lakas upang hindi na muling lamunin ng maling awa. Ang puso ko ay hindi nawala, Mateo. Napagod lang itong tumibok para sa mga taong ang tanging alam ay kumuha at hindi magbigay.
Ibinigay ko ang lahat sa inyo hanggang sa maubos ako. Ngayon, hayaan mong ang batas at ang tadhana ang mag-alaga sa inyo. May sapat kang lakas para magsimula ulit kung marunong ka lang magpakumbaba. Tumalikod na si Carmela hudyat na wala na siyang balak pang makinig sa anumang dahilan. Habang naglalakad sila ni Gabriel patungo sa labas, ang liwanag ng araw mula sa malaking pintuan ay tila isang landas patungo sa kalayaan. Nadama ni Carmela ang marahang pagpisil ni Gabriel sa kanyang kamay, isang tahimik na paraan ng pagsasabi na proud siya sa naging desisyon ng babae. Ang bawat hakbang nila palayo sa madilim na pabrika ay parang pagtanggal ng isang mabigat na pasanin na 10 taon niyang dinala. Salamat Gabriel, bulong ni Carmela habang papalapit sila sa sasakyan. Ang lamig ng hangin sa labas ay hindi na nakakakilabot kundi isang sariwang amoy ng panibagong simula. You don't have to thank me, Carmela. You did it yourself. Sagot ni Gabriel habang pinagbubuksan siya ng pinto. Ang kanyang tingin ay puno ng paghanga at isang uri ng pagmamahal na nagnanais lamang ng ikabubuti ng kapwa. Ngunit bago pa man sila makapasok sa loob, ang katahimikan ng paligid ay nagambala ng isang matalim at sunod-sunod na tunog ng abiso mula sa telepono ni Mateo na naiwan sa sahig ng pabrika. Kahit mula sa malayo maririnig ang boses ni Mateo na biglang sumigaw sa loob ng gusali, isang sigaw na puno ng matinding pait at galit. Clarissa, hayop ka! Ang bulyaw ni Mateo na umaling-awngaw hanggang sa labas. Sa screen ng kanyang telepono, lumitaw ang isang huling abiso mula sa bangko. Your account balance has been zeroed out. Total transfer of remaining funds to an overseas account completed. Kasabay nito isang mensahe mula kay Clarissa ang lumitaw. Goodbye, Mateo. Salamat sa huling donasyon mo para sa bagong buhay ko sa Europa. Don't bother looking for me. Nanigas si Mateo sa gitna ng abandonadong pabrika, napapalibutan ng alikabok at mga makinang wala ng silbi. Nawala na ang pamilya, nawala na ang kumpanya, at ngayon, pati ang natitirang sentimo para sa pagpapagamot ng kanyang ina ay tinangay na ng babaeng inakala niyang magliligtas sa kanya. Ang karma ay tila isang malaking alon na tuluyan nang lumunod sa kanya. Habang umaandar ang sasakyan ni na Carmela at Gabriel, palayo tinananaw ni Carmela ang maliit na bintana. Nakita niya ang anino ni Mateo na lumabas mula sa pabrika, tila isang basang sisiw na hindi malaman kung saan pupunta. Isang huling patak ng luha ang kumawala sa mga mata ni Carmela, hindi para sa lalaking nagtaksil sa kanya, kundi para sa babaeng nanatili sa dilim ng napakahabang panahon. Isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan habang nakatingin sa papalayo na gusali. Sapat na nga ba ang hustisya upang tuluyang mapatawad ang sarili? At handa na ba siyang harapin ang bagong mundo na kasama ang lalaking hindi siya kailanman binitawan? Ang hangin ng madaling araw ay nagdala ng isang malamig na simoy na humaplos sa mga dahon ng punong mangga sa labas ng tahanan ni na Carmela. Nakaupo siya sa harap ng isang maliit na radyo, ang mga mata ay nakapikit habang pinakikinggan ng isang tanyag na tagapagbalita na nag-uulat tungkol sa pinakamalaking pagbagsak sa kasaysayan ng industriya ng kosmetiko sa bansa. Ang dating matatag na pundasyon ng Lumina ay tuluyan ng gumuho. Ang mga ari-arian nito ay nililitis na ng korte upang ibayad sa libu-libong mga mamimiling na pinsala at sa mga bangkong nilinlang ng mga pekeng dokumento ng pamilya ni na Mateo. Sa huling ulat ng pulisya, ang seryosong boses ng tagapagbalita ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Formal nang inihain ang warrant of arrest laban kay Mr. Mateo dahil sa malawakang estafa at paglabag sa mga panuntunan ng kalusugan ng bansa. Ang kanyang ina, na si Doña Lucia, ay kasalukuyang nasa ilalim ng hospital arrest matapos dumanas ng matinding stroke. Samantala, ang dating mukha ng kumpanya na si Clarissa ay pinaghahanap na rin ng Interpol matapos tumakas patungong ibang bansa, dala ang malaking halaga ng pera
ng mga namumuhunan. Dahan-dahang iminulat ni Carmela ang kanyang mga mata. Walang ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi at wala rin siyang naramdamang awa. Ang tanging naroon ay isang malalim at malawak na karagatan ng kapayapaan, isang uri ng katahimikan na mararanasan lamang ng isang taong tuluyan ng nakalaya mula sa pinakamatibay na rehas ng nakaraan. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng radyo at dahan-dahan itong pinutol ang anumang natitirang ugnayan niya sa mundong minsan niyang ginawara ng kanyang buong kaluluwa. Tumayo si Carmela at naglakad patungo sa maliit na hardin sa likod ng bahay. Ang mga unang sinag ng araw ay nagsisimula nang magbigay ng kulay sa mga talulot ng kanyang mga itinanim na halamang gamot. Bawat dahon ay may dalang hamog na kumikinang na parang maliliit na perlas, isang patunay ng walang hanggang kakayahan ng kalikasan na muling sumibol pagkatapos ng matinding dilim. Inabot niya ang isang malagong sanga ng halamang luli. Ang mga daliri niya ay maingat na iniiwasan ang mga tinik habang pinagmamasdan ang kagandahan nito. Mula sa likuran isang pamilyar at mainit na presensya ang dahan-dahang lumapit. Hindi na kailangang lumingon ni Carmela upang malaman kung sino ito. Ang banayad na amoy ng sariwang kape at ang matibay na enerhiya ng pag-aalaga ay sapat na upang malaman niyang naroon si Gabriel. Isang malambot at makapal na balabal ang marahang ipinatong sa kanyang mga balikat. Lumalamig na ang hangin, Carmela. Baka sipunin ka. Malambing na bulong ni Gabriel habang inaayos ang balabal upang lubos na matakpan ang mga balikat ng babae. Ang kanyang mga kamay ay nanatili sa ibabaw ng mga balikat ni Carmela. Sa loob ng ilang segundo, nagbibigay ng isang nakakapasong init na mabilis na gumapang patungo sa dibdib ng babae. Hinawakan ni Carmela ang isa sa mga kamay ni Gabriel na nakapatong sa kanyang balikat. Narinig ko ang balita kanina. Tapos na ang lahat, Gabriel. Ang batas at ang tadhana na ang sumingil sa kanila. Lumapit si Gabriel at tumayo sa kanyang tabi. Ang mga mata nila ay parehong nakatuon sa papalaking liwanag ng araw sa kalangitan. Ang mahalaga ay hindi ka na bahagi ng kwentong yon. Ang kwento mo ngayon ay nakasulat sa mga pahina ng tala at sa bawat taong natutulungan ng mga kamay mo. Ang mga sugat mo ay naging instrumento ng paghilom ng marami. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Carmela. Tumingin siya kay Gabriel, ang lalaking nagturo sa kanya na ang pag-ibig ay hindi laging may kasamang sakripisyo ng sariling halaga. Na ang tunay na pag-ibig ay parang isang matibay na puno na nagbibigay ng lilim nang walang hinihinging kapalit. Dahan-dahang iniharap ni Gabriel ang kanyang sarili kay Carmela. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang malalim na sinseridad na tila tumatagos sa pinakaloob ng kaluluwa ng babae. Noong unang beses kitang nakita sa ilalim ng ulan, simula ni Gabriel ang kanyang boses ay tila isang awit ng pangarap. Nakita ko ang isang bituin na pilit na itinatago sa dilim. Ngayon, nakikita ko ang isang bituin na nagbibigay ng sarili nitong liwanag. At gusto kong ipangako sa iyo, Carmela, na hinding-hindi ko susubukang angkinin ang liwanag na yan. Gusto ko lang maging kalangitan kung saan pwede kang malayang magniningning. Ang mga salitang yon ay tila mga huling patak ng ulan na naghugas sa natitirang alinlangan sa puso ni Carmela. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha kay Gabriel at isinandal ang kanyang noo sa dibdib ng lalaki. Ang malakas at regular na pintig ng puso ni Gabriel ay tila isang orasan na nagtatakda ng panibagong oras para sa kanyang buhay. Ipinulupot ni Gabriel ang kanyang mga bisig sa paligid ni Carmela, isang yakap na hindi nakakasakal, kundi isang ligtas na kanlungan na matagal na niyang hinahanap. Ngunit sa gitna ng kapayapaang ito, habang ang tala ay nagsisimula nang bumuo ng sarili nitong kasaysayan, alam ni Carmela na ang pinakamalaking pagsubok ng tagumpay ay hindi ang paghihiganti sa mga taong nanakit sa kanya, kundi ang patuloy na pag-iingat sa sariling puso upang hindi kailanman matulad sa kanila.
sa muling pagbubukas ng merkado at sa paparating na pagkilala ng buong bansa sa kanyang mga likha. Sapat na ba ang lakas na nahanap niya upang mapanatiling dalisay ang layunin ng kanyang mga kamay, o may mga bagong pagsubok ba ang naghihintay sa rurok ng kanyang tagumpay? Ang bawat hakbang ni Carmela patungo sa entablado ng malaking bulwagan ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng mga ulap. Ang nagniningning na mga ilaw mula sa kisame ay tumatama sa kanyang suot na modernong Filipiniana na gawa sa hinabing pinyakulay ginto at kasing kintab ng kanyang bagong nahanap na pagkatao. Ang buong paligid ay napupuno ng tunog ng masigabong pagpalakpak, isang uri ng pagkilala na matagal na niyang ibinigay sa iba, ngunit ngayon ay sa kanya na nararapat na nakalaan. Wala na ang takot, wala na ang pag-aalinlangan. Ang tanging naroon ay ang isang babaeng buo matapang at malaya. Sa harap ng mikropono huminga ng malalim si Carmela habang tinititigan ang libu-libong tao na naghihintay sa kanyang sasabihin. Sa unang hanay ng mga silya, nakita niya si Gabriel na nakasuot ng barong. Ang mukha nito ay bakas ng isang hindi mailarawang pagmamalaki. Sa tabi ni Gabriel ay ang maliit na si Sofia na may suot na puting laso sa buhok, kumakaway ng may malapad na ngiti. Ang tanawing iyon ang tunay na premyo ni Carmela, isang pamilyang hindi nabuo sa dugo o utang na loob, kundi sa wagas na pagtanggap at pagmamahal. Ang parangal na ito para sa tala ay hindi lamang tungkol sa isang matagumpay na negosyo. Simula ni Carmela ang kanyang boses ay malinaw at puno ng damdamin na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bulwagan. Iniaalay ko ito sa bawat babaeng minsan nang sinabihan na wala silang kwenta, sa mga taong itinaboy sa ulan at pilit na ibinaon sa limot. Nais kong malaman ninyo na ang inyong halaga ay hindi nakadepende sa kung sino ang kasama ninyo, kundi sa kung gaano kalakas ang inyong pusong muling tumayo pagkatapos madurog. Ang paghilom ay hindi nangyayari sa isang gabi, ngunit hanggat may isang bituin na nagniningning sa inyong kaluluwa, laging may pag-asa para sa isang bagong umaga. Pagkatapos ng seremonya sa labas ng bulwagan, kung saan ang sariwang hangin ng gabi ay humahaplos sa mga dahon ng mga halaman, dahan-dahang lumapit si Gabriel kay Carmela. Ang katahimikan sa paligid nila ay puno ng isang matamis na tensyon, isang uri ng kilig na hindi nangangailangan ng malalakas na salita. Kinuha ni Gabriel ang kamay ni Carmela at marahan itong dinala sa kanyang mga labi, isang halik na puno ng paggalang at pangako. You look beautiful tonight, Carmela. Not because of the lights or the award, but because you finally found yourself. Malambing na wika ni Gabriel habang tinititigan ang mga mata ng babae. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakahawak sa mga daliri ni Carmela, nagbibigay ng isang nakakapasong init na nagpatunaw sa huling piraso ng lamig mula sa nakaraan. Napangiti si Carmela at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Salamat sa lahat, Gabriel. Salamat dahil hindi mo ako binitawan nung panahong ang tingin ko sa sarili ko ay basurang itinapon sa ulan. You taught me how to breathe again. I didn't teach you anything, Carmela. I just watched you fly. Sagot ni Gabriel habang dahan-dahang ipinupulupot ang kanyang bisig sa baywang ng babae. So what's next for the healer of the year? Tumingin si Carmela sa malawak na kalangitan kung saan ang libu-libong bituin ay tila mga hiyas na nakakalat sa madilim na sutla. Sa gitna ng kanyang kaligayahan, hindi niya maiwasang maalala ang huling ulat tungkol sa pamilya ni Mateo. Ang dating mansyon ay isa na ngayong abandonadong gusali at si Mateo ay nagsisilbi na ng kanyang hatol sa loob ng rehas habang si Doña Lucia ay nananatiling nakahiga at hindi na makapagsalita sa isang pampublikong pasilidad. Ang kanilang mga pangalan ay naging isang babala na ang kasakiman ay laging may hangganan habang ang katotohanan ay laging may paraan upang lumabas. Next, pag-uulit ni Carmela ng may malalim na kagalakan.
Siguro ay panahon na para gumawa ng mga bagong formula. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang ito para sa kagandahan and balat. Gusto kong gumawa ng mga produktong magpapaalala sa bawat tao na ang tunay na ganda ay nagmumula sa isang pusong marunong magpatawad pero marunong ding manindigan para sa sarili. Dahan-dahang iniharap ni Gabriel si Carmela sa kanya at hinawakan ang magkabilang pisngi nito. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho at ang tanging mararamdaman ay ang init ng kanilang hininga na naghahalo sa malamig na hangin. Isang banayad na dampi ng labi sa noo ni Carmela. Ang ibinigay ni Gabriel isang selyo ng kanilang bagong simula. Sabay silang naglakad patungo sa sasakyan kasama ang mahimbing na natutulog na si Sofia sa mga bisig ni Gabriel. Ang bawat hakbang nila ay puno ng katiyakan at ang anino ng kanilang pagsasama ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kwento ng pait at pagtataksil ay tuluyan ng natapos, napalitan ng isang awit ng tagumpay at pagmamahal na kailanman ay hindi na muling matitinag ng anumang ulan. Si Carmela ay hindi na lamang isang formulador. Siya na ang bituin na nagbibigay ng sariling liwanag sa mundong matagal na niyang pinaglingkuran sa dilim. Ang bawat sinag ng araw na tumatagos sa mga dahon ng malalagong halaman sa hardin ng tala ay tila mga gintong daliri na humahaplos sa mukha ni Carmela. Wala na ang amoy ng mga kemikal at matatapang na preserbatibo na dati ay bumabalot sa kanyang buhay. Ang tanging nananatili ay ang nakakagaling na bango ng sariwang lupa, mga talulot ng bulaklak, at ang dalisay na hangin ng kabukiran. Sa gitna ng katahimikan, ang bawat paghinga ni Carmela ay malalim at magaan, isang patunay na ang kanyang baga ay hindi na nakakubli sa usok ng pait at panlilinlang. Sa loob ng isang maliit at payapang silid sa isang pampublikong pasilidad sa lungsod, nakaupo si Mateo sa isang malamig na selyadong silya. Ang kanyang dating makinis na mukha ay puno na ng mga marka ng matinding paghihirap at ang kanyang mga mata ay tila mga hungkag na balon na wala ng tubig. Ang bawat paglipas ng oras sa loob ng rehas ay isang paalala ng kanyang mga pagkakamali. Sa tabi niya ang kanyang ina na si Doña Lucia ay nakaupo sa isang wheelchair. Ang mga labi ay bahagyang nakabukas, ngunit walang anumang salitang lumalabas. Ang matandang dati ay napakamapanghusga, ay ngayon ay bilanggo ng sarili niyang katawan, nakatitig sa kawalan, at tanging ang mga patak ng luha sa kanyang kulubot na pisngi ang nagpapahayag ng kanyang huling pagsisisi. Ang lumina ang kaharian na itinayo nila sa buhangin ng kasakiman ay tuluyan ng nilamon ng dagat ng katotohanan. Napatingin si Carmela sa kanyang mga kamay, ang mga daliring dati ay nanginginig sa takot. Ngunit ngayon ay matatag na humahawak sa mga formula ng pag-asa. May mga nagtatanong sa kanya kung napatawad na ba niya ang mga taong sumira sa kanyang buhay. Ang sagot niya ay hindi isang mabilis na oo kundi isang proseso. Pinatawad niya sila hindi dahil karapat-dapat sila sa kanyang awa, kundi dahil ang kanyang puso ay karapat-dapat sa kapayapaan. Ang pagpapatawad para kay Carmela ay hindi ang pagbabalik sa dati, kundi ang pagpili na huwag nang bitbitin ang bigat ng galit sa kanyang paglalakad patungo sa hinaharap. Ang bawat sugat na iniwan ni na Mateo ay naging peklat na nagsilbing mapa ng kanyang katapangan. Isang matibay na bisig ang dahan-dahang pumalibot sa kanyang baywang at ang isang mainit na baba ay sumandal sa kanyang balikat, si Gabriel. Ang amoy ng kape at ang pamilyar na init ng lalaki ay nagbigay ng isang pamilyar na kilig na nananatili pa ring bago sa pakiramdam ni Carmela. Sa kabilang bahagi ng hardin, maririnig ang masayang tinig ni Sofia habang nakikipaglaro sa kanilang bagong aso. Ang bawat halakhak ng bata ay tila isang musika na nagpapagaan sa buong paligid. Lalim na naman ang iniisip mo, Carmela. Malambing na bulong ni Gabriel, ang kanyang tinig ay puno ng katapatan. The gala was a week ago.
Pwede ka na munang maging just Carmela ngayon. Not the CEO, not the award winner. Napangiti si Carmela at dahan-dahang lumingon upang salubungin ang mga mata ni Gabriel. I'm just happy, Gabriel. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ko na kailangang magpanggap. Hindi ko na kailangang magbayad ng utang na loob para lang mahalin ako. Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang mukha ni Carmela. Ang kanyang hinlalaki ay marahang humahaplos sa ibaba ng labi ng babae. Isang banayad na dampi ng kanilang mga noo ang naganap isang sandali ng ganap na koneksyon at tiwala. You never had to pay for love, Carmela. You just needed to find the one who knows how to treasure a star. Sa huling pahina ng kanyang bagong kwaderno, isinulat ni Carmela ang pinakamahalagang aral ng kanyang buhay. Ang tunay na formula ng tagumpay ay hindi matatagpuan sa mga sangkap na nasa bote, kundi sa tapang na tumayo mula sa pagkakadapa, sa linis ng layunin, at sa pagmamahal sa sarili na higit pa sa pag-ibig sa iba. Ang tala ay hindi lang isang tatak ng kagandahan. Ito ay isang paalala na kahit gaano kadilim ang gabi, ang bawat bituin ay may sariling liwanag na hindi kayang pundiin ng kahit na anong unos. Ang kwento ni Carmela ay natatapos dito, ngunit ang kanyang buhay ay nagsisimula pa lamang. Sa bawat pagsikat ng araw, baon niya ang karunungan ng nakaraan at ang pag-asa ng hinaharap. Sapagkat sa huli, ang pinakamagandang formula na kanyang nabuo ay hindi ang nagpapabata ng balat, kundi ang nagpapanibago ng kaluluwa. Ang ulan na dati ay kanyang kinatakutan ay naging tubig na nagdidilig sa kanyang mga pangarap hanggang sa ang kanyang buong mundo ay muling mamukadkad sa gitna ng katotohanan at wagas na pag-ibig. Man,